Sa eksena na ito, isang araw bago ang laban, ang Master of Light at si Kong ay nag-uusap tungkol sa kanilang nalalapit na laban. Sinabi ng Master of Light na siya ang haharap sa pinakadelikadong kalaban sa unang laban. Si Kong, na alam ang kakulangan ng Master of Light sa melee attack, ay nagpaalala na kung hindi siya makakalipat ng posisyon sa tamang oras, maaring masugatan siya ng kalaban na si Chumo sa loob lamang ng 0.1 na segundo. Ngunit, tiwala ang Master of Light na magagawa ni Kong na iligtas siya sa oras, at sa kasalukuyan ang Master of Light ay nasa harapan na ni Chumo para umatake. Ngunit bigla siyang nagulat o nabigla sa kanyang nakita kay Chumo na handa ring umatake. Ngunit sa isang iglap ay nawala ito at ang tanging naiwan ay ang kanyang espada. Pagkatapos ay sumabog ng malakas ang espada. Ginamit ng Master of Light ang kanyang pinakamalakas na atake na tinatawag na Light Burst. Ang layunin ng mga hunter ay hindi talaga ang saktan si Chumo sa atake, kundi ang side effect nito, ang pagkabulag pansamantala dahil sa sobrang liwanag. Ang akalang oras para mabulag si Chumo ay 5 o mas mababang segundo, kaya't itinuturing na mahalaga ang bawat segundong ito. Kasunod nito, pumasok ang Giant sa gitna ng pagsabog ng walang pag-aatubiling sinusundan ni Kong at ng Spiritualist. Ang Master of Light at ang Sound of Destruction ay itinransport sa pinakamalapit na gusali para sa long-distance support. Subalit may isang pagkakamali ang nangyari, nang makita ni Giant na bukas ang mga mata ni Chumo at parang walang epekto sa kanya ang light burst, nag-umpisang gumulo ang kanyang damdamin. Nadama ni Giant ang matinding pagsisisi matapos akalain na nabigo ang kanilang plano. Napansin niyang hindi siya ang tinitingnan ni Chumo at nagkukunwari lamang na hindi bulag. Bago pa man matapos ang pagninilay-nilay ni Giant, sumalakay si Chumo. Subalit, nagkaroon ng pagkakataon para kay Giant dahil sa tulong ng Sound of Destruction at Master of Light. Nagbigay ito ng oras para sa isang kritikal na atake na mas mabilis pa sa tunog. Dahil pansamantalang nawalan si Chumo ng paningin at pandinig, ang tanging naging sandata niya ay ang kanyang intuisyon o kutob. At sa oras na inakala ni Giant na sila na ang nanalo, biglang tinamaan ni Chumo ang tinatwag na Giant sa pamamagitan ng pagbato ng isang bagay. Ngunit planado din pala yon para ang Spiritualist, na itinransport ni Kong sa likod ni Chumo, ay makapaglagay ng maraming sumpa kay Chumo sa pamamagitan ng direkta nilang pisikal na kontakto ng di mabilis mapapansin ni Chumo at mabilis na itinransport ni Kong ang kanilang sarili palayo sa battleground matapos maisakatuparan ang mga sumpa. Matagumpay ang kanilang plano. Dahil sa maraming sumpang inilagay, kasama na ang sumpa ng pagkabagal, pagtanda, sakit, kapahamakan, at pagod, at sa unang pagkakataon naramdaman ni Chumo ang unang sintomas ng pagkakaroon ng stiff neck. Sa eksena, tila handa na si Kong para sa susunod na hakbang matapos may lagay ang mga sumpa kay Chumo. Tinanong niya si Xiu kung ayos lang ito, ngunit sumagot si Xiu na tila may takot at pangamba. Ayon kay Xiu, napansin niya ang walang katapusang kakayahan o kapangyarihan ni Chumo noong siya ay maglagay ng sumpa rito. Ipinahayag niyang tila walang laban sila sa ganitong kalakas na kaaway. Ngunit, hinikayat siya ni Kong na manatiling matatag. Ipinaliwanag ni Kong na hindi ang pagkakaiba sa lakas ang magdedeklara ng tagumpay sa huli. Binanggit niya na marami na silang naranasang mga matitinding laban sa kanilang buhay, at sa mga pagkakataong iyon, nabuo ang kanilang kasalukuyang kalakasan at katayuan. Tinanong niya ang lahat kung nakalimutan na ba nila ang mga yon. Sinagot ni Xiu si Kong na madali lang para sa kanya ang magsalita dahil may kakayahan siyang magtago sa isang ligtas na lugar at magbigay ng suporta mula sa malayo. Tinanong ni Xiu kung mula sa insidenteng iyon, nakipaglaban na ba ng harapan si Kong sa anumang kaaway. Sa puntong iyon, nararamdaman ni Kong ang bigat ng mga sinabi ni Xiu at bigla siyang tumigil. Pumasok si Giant sa usapan at sinabing hindi na dapat banggitin ang insidenteng iyon dahil napagkasunduan na nilang hindi ito pag-uusapan. Sinabi ni Giant na kung ayaw ni Xiu na lumaban, mas mabuti pang manatili na lang siya sa kanilang kinaroroonan habang gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sinimulan ni Giant ang ikalawang round ng kanilang offensive operations. Gamit ang kanyang martilyo na may bigat na 1,000 kilo at may 30 beses na dagdag na grabidad, sinubukan niyang atakihin si Chumo sa 3 beses na bilis ng tunog. Ang totoong layunin ng martilyo ni Giant ay hindi para saktan, kundi para i-lock at markahan ang kalaban. Sa ganitong estado, maaaring pagtuunan ng Master of Light ang kanyang sunbeams sa isang punto para sa maksimum na puwersa,
habang maaaring gamitin ng Voice of Destruction ang infrasound para saktan ang kalaban mula sa loob. Subalit, nagtagumpay si Chumo na i-block ang atake, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Plano ni Kong na i-teleport ang kanyang mga kasama palayo mula sa battlefield para sa ikatlong round ng atake ay nabigo. Lumitaw si Chumo sa harap ni Kong na nagpapalabas ng pangamba at nagtulak kay Kong na i-teleport ang sarili niya palayo. Sa huli, napagtanto ni Kong na nagkamali siya. Walang panahon para i-save ang kanyang mga kasamahan mula kay Chumo na mukhang maglulunsad ng malupit na atake. Sa mga huling sandali, nakita ni Kong na ang spiritualist na tumigil na sa paglaban ay pumasok sa larangan at sinimulan ang isang ritual kung saan isinaksak niya ang kanyang sariling dibdib gamit ang isang ritual na espada at gumamit ng sumpa sa kanyang sarili na nag-transform sa kanya bilang evil spirits. Sa puntong iyon, napagtanto ni Kong na mawawala niya ang 4 na kaibigan ng tuluyan. 13 taon na ang nakakaraan, naganap ang isang trahedya sa Donghai kung saan namatay ang daan-daang tao. Sa 50 miyembrong rescue team, 32 ang namatay at 18 ang nagpakamatay. Lumitaw ang mga cultivators at natukoy ang sanhi ng lahat ng ito, si Xiu, ang tagapagmana ng Tongyu Pavilion. Ang Tongyu Pavilion, na kilala sa pag-aalipin ng mga evil spirits, ay sinira ni Yu Qianren. Ang mga natirang disciples ng Tongyu Pavilion ay nag-adopt ng isang bata na may espesyal na katawan, si Xiu, at sinubukan na mag-inject ng libo-libong evil spirits sa kanyang katawan para ibalik ang kanilang dating kaluwalhatian. Ngunit nabigo ang seremonya at naging isang hindi makontrol na halimaw ang mga evil spirits na pinasok sa katawan ni Xiu. Dahil dito, naging sanhi ng disgrasya si Xiu. Walang cultivator ang gustong kumuha sa kanya, at gusto pang ang patayin siya ng iba para maiwasan ang mga susunod na problema. Sa bandang huli, inampon si Xiu ng isang hunter squad kung saan siya nagkaroon ng kakayahan bilang isang spiritualist at napigilan ang evil spirits sa kanyang katawan. Ngunit kahit na may mga kakayahan siyang kontrolin ito, hindi niya tiyak kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng ganitong kapangyarihan. Maaring mawala siya ng tuluyan o maging alipin ng evil spirits. Pero sa kanya, wala na itong kahalagahan. Ang mahalaga ay hindi madamay ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa kanyang kapwa hunters sa anumang kapahamakan. Si Xiu ay isinagawa ang pag-aalok ng kanyang katawan sa isang masamang espiritu upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng labanan, lumitaw ang isang spirit na barrier na tumanggap at kumain ng lahat ng mga atake ni Chumo. Ang mga karakter na Master of Light, Sound of Destruction, at Giant ay lubos na nagulat sa pangyayaring ito. Subalit ang pinakakagulat ay si Xiu mismo, na sa kabila ng kanyang kahinaan, ay napagtagumpayan niyang kontrolin ang masamang espiritu na nagmumula sa kanya. Hindi alam kung dahil sa matagal na pagtitiis sa hirap o sa matinding hangaring mailigtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit tila ang masamang espiritu ay pumayag sa kanyang hiling. Ang orihinal na plano ng mga disipulo ng Tongyu Pavilion na gumawa ng isang monster na binubuo ng libu-libong masamang espiritu ay natupad sa araw na ito. At si Chumo ay nagpapakita ng paghanga sa mga hindi inaasahang kakayahan na ipinakita sa labanan. Hindi lamang siya nagpapakita ng paghanga sa spiritualist, kundi pati na rin kay Kong na malapit nang lumitaw sa harapan niya. Ang pinakamalakas na atake ni Kong ay ang Dimensional Slash, isang skill na kayang putulin ang espasyo. Subalit, ito rin ang pinakadelikadong skill para kay Kong. Ang Dimensional Slash ay kailangang ikabit sa palad ni Kong para magamit ito. Kailangan niyang isantabi ang kanyang sariling buhay at lumapit ng husto sa kalaban upang maibigay ang isang matinding pag-atake. Matagal nang hindi ginagamit ni Kong ang trick na ito. Pagkatapos magsimula ng labanan, unang beses na umurong si Chumo. Ginawa niya ito para iwasan ang atake ng kalaban. Ito rin ang unang pagkakataon na nadama ni Chumo ang banta sa kanyang buhay. Si Chumo ay nagbigay komento hinggil sa atake ng kalaban, ang Dimensional Slash. Sinabi niya na ang nasabing atake ay maaaring makapunit ng kanyang kasuotan, partikular ang kanyang kuot na lubos niyang nagugustuhan. Ipinahiwatig ni Chumo na kahit gaano kalakas ang atake ni Kong, ang pinakamalaking pinsala na magagawa nito ay ang mapunit lamang ang kanyang minamahal na kuot. Sa eksenang ito, tinatalakay ang hindi maunawa ang kapangyarihan ni Xiu na nagmula sa libu-libong masamang espiritu na nakafuse sa kanyang katawan. Kahit ang unang ninuno ng Tongyu Pavilion ay hindi maintindihan kung gaano kalakas si Xiu,
kung siya ba ay katumbas ng isang monster na may 3, 5, o 10,000 taon. Gumamit si Xiu ng isang espiritual na atake na tinatawag na Blood Prison. Ang atake ay nagdadrag sa kalaban sa isang prison na puno ng masamang espiritu. Sa loob ng prison, kahit saglit lang mag-relax ang kalaban, siya ay malalamon ng masamang espiritu hanggang maubos ang kanyang kaluluwa. Ang totoong oras ng Blood Prison sa tunay na mundo ay 0.5 na segundo lamang, pero ito ay sapat na oras para sa kanyang mga kaibigan na makagawa ng mga hakbang para patayin si Chumo. Nang magbalik ang malay ni Chumo, naisagawa na ng maayos lahat ang epekto ng atake mula kay Giant at Master of Light, at ang Dimensional Slash ni Kong ay naisagawa ng matagumpay na nagdulot din ng pagkasira ng iba't ibang skills mula sa Giant at Master of Light na ibinigay kay Chumo, at bago ang malupit na pagsabog, inilipat ni Kong ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang sariling espasyo, ligtas mula sa panganib. At si President Qian at ang Convi ay nag-uusap tungkol sa kakayahan ng Hunter Squad. Si President Qian ay tila masaya dahil sa mga naging resulta ng pag-invest sa Hunter Squad, at sinasabi niyang hindi na sayang ang ibinigay ng grupo sa kanila taon-taon. Ang Convi, sa kabilang banda, ay nagulat sa paglakas ng Hunter Squad, lalo na sa laban nila kay Chumo. Mukhang pansamantalang napasabak sila sa kanilang mga limitasyon. Ngunit si President Qian ay hindi nawawala sa kanyang layunin, at mariing sinabi niyang, kahit ano pa yan, patayin na si Chumo. Siya ay mayabang din, tinatawag ang sarili bilang pinakamalakas na tagapagligtas, at minamaliit si Chumo, na para sa kanya, ay parang talunang aso sa laban. At biglang nagulat ang Convi, at tinanong si President Qian na tingnan ang isang bagay sa di kalayuan. Pagkatapos, napansin ni President Qian na ang kanilang atake ay hindi man lang nasira ang damit ni Chumo, at nainis siya sa mga hunter na tila walang ginagawa. Sa pribadong espasyo ni Kong, nalaman ng grupo na namatay si Kong. Si Giant at Xiu ay nagdesisyon na maghiganti kay Chumo. Samantalang ang Master of Sound ay hindi makapaniwala na patay na si Kong. Sa huling parte, nag-aalala ang Master of Light at nagbigay siya ng paliwanag. Dahil sa kamatayan ni Kong, maaaring hindi na sila makalabas sa pribadong espasyo ni Kong dahil siya lamang ang may kakayahan na magpalabas at magpasok sa espasyong yon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.